Pahigpit ng pahigpit ang kamay ni Victor na nakadakot sa leeg ni Teresa. Hindi na makahinga ang dalaga. Mainit na ang singaw ng munting mga ugat sa kanyang mga mata. Ganon din ang namumuong luha. Nag-uuslian na rin ang maliliit na ugat sa kanyang noo, sa sentido at sa gilid ng leeg. Pumikit siya at hinintay na lang ang pagsulpot ng sundo na may hawak na kalawit. Suko na siya. Pagod na siyang lumaban. Paulit-ulit lang ang lahat. Hindi na kayang iproseso ng utak niya ang kababalaghang nararanasan. Mas mabuting tapusin na nito ang paghihirap niya. Gusto na niyang matahimik. Kamatayan man ang ibig sabihin. Natigilan siya nang maramdamang unti-unting lumuluwag ang kamay na nakasakal sa kanya. Nakakasagap na siya ng hangin. Nakakahinga na. Nagtagis ang kanyang mga panga nang maramdamang humahagod na sa leeg niya ang palad ni Victor. Pagapang sa kanyang balikat, pababa sa kanyang dibdib. Nanigas ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng paghihimagsik, ng galit, ng pandidiri. Tinipon niya ang kakaunting lakas at sinikap manlaban. Ngunit isinalya siya ni Victor padapa sa kama at sa isang iglap, tunog ng napunit niyang damit ang mistulang bumingi sa kanyang pandinig. Naging napakadilim sa loob ng silid. Kasing dilim ng gusto nitong mangyari. Sandali niyang pinakalma ang sarili upang mautusan ng kanyang isip ang kanyang katawan. Ang kagustuhang mapangalagaan ang puri ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nang makahanap ng tiyempo, ubod lakas niya itong sinipa. Nang bahagyang makawala, mabilis siyang bumangon. Ngunit nawalan siya ng balanse dahil sa pagmamadali. Pasubsob siyang bumagsak sa kama. Patayo na si Victor nang malingunan niya. Hindi siya nawala ng loob. Pagapang siyang lumayo. Ngunit nahawakan nito ang isa niyang paa at hinila. At saka mariing dinakot ang kanyang buhok. Pwersahang umangat ang ulo niya patingala. Halos mabakbak ang anit niya sa paghila nitong ginawa. Napapangiwi siya sa kirot. Si Victor. Halos magliyab ang berdeng mga mata sa puot na nararamdaman. Hindi matanggap na sa sandali niyang pagkawala ay nahumaling na kay David ang dalaga. Hindi niya matanggap na nakipaghalikan na ito sa iba. Inusig niya si Teresa. Sinumbatan. Puno ng nakalalasong panibugho ang himig. Mahal niya si Teresa. Mahal na mahal. Handa niyang ibigay ang anumang gustuhin nito. Manatili lang sa piling niya. Ngunit, hinding-hindi ang makihati sa ibang lalaki. Hindi siya nagalit at hindi magagalit ilang ulit man itong pagtangkaan ng kanyang buhay. Ngunit hindi ang sakit na may iba itong gusto.
Hindi si David o kahit sinong lalaki. Kung kinakailangang daanin ito sa dahas, gagawin niya. Mapapasa kanya ang dalaga at walang magagawa si David kung hindi ang manatiling nagmamasid. Umahon ang masaganang luha sa mga mata ni Teresa nang itihaya ni Victor at kubabawan. Galit ang ipinahihiwatig ng bawat haplos ng binata sa katawan ng dalaga. Mariin ang bawat pagpisil ni Victor sa kanyang laman na tiyak mag-iiwan ng marka ng mga pasa. Tila papel lang, pinagpupunit ni Victor ang bestida ni Teresa. May pagmamadali, marahas at mapusok ang ginawa niyang paghalik sa labi ng dalaga at saka kinagat. Nagkapuwang ang kanilang bibig kaya sumagap si Teresa ng hangin. Wala nang nagawa ang dalaga nang muling sakupin ni Victor ang nakabukan niyang bibig. Nalalasahan pa niya ang dugo sa labi. Nagpatuloy si Victor sa paglalaro sa loob ng bibig ni Teresa. Nagpupumiglas ang dalaga, ngunit wala rin. Sakop ng isa nitong kamay ang pulso ng dalawa niyang kamay na inilagay nito sa kanyang ulunan, habang ang isa pang kamay ay naglalakbay sa maseselang parte ng kanyang katawan. Paos na ang kanyang tinig sa kasisigaw. Sa pagmamakaawang itigil na nito ang paglapastangan sa kanya sa paghingi ng saklolo. Ngunit walang nangyari. Walang balak si Victor tumigil. Mistulang bingi. Wala ring dumarating upang pigilan ang nangyayari. Nakatanaw siya ng munting pag-asa nang itigil ni Victor ang pagsakop sa isa niyang dibdib. Tumingala ito at tumingin sa kanya. Nangilabot siya ng dahan-dahan itong ngumisi. Kasunod, ang paghila pababa ng natitira niyang saplot. Lalo siyang nagpipiglas. Isinisipa ang mga paa at halos ipagwagwagan ng katawan upang mapalaya ang dalawang kamay. Wala mang tinig ay nagsisigaw pa rin siya. Lahat ng paraan ay sinusubukan upang mapigilan si Victor sa gagawing kasunod na hakbang. Ngunit wala pa ring bisa ang panlalaban niya. Marahas nitong napaghiwalay ang magkabila niyang hita. Hinang-hina na siya. Tumatakas na ang natitirang lakas. Mariin niyang nakagat ang dugo ang labi habang impit ang pag-iyak. Wala na siyang magagawa pa sa halimaw na umaangkin sa kanya. Hindi niya lubos maisip na magagawa iyon ni Victor sa kanya, na ang lalaking nagpapalito sa damdamin niya at unti-unting nagkakaukit sa puso niya ang siya pang lalapastangan sa kanya. Napaigik siya ng maramdaman ang kirot na sumisigid sa ibabang bahagi ng katawan. Mas matindi pa sa kahit anong sugat at pasa ang nararamdaman niya habang nakatingin sa lalaking umiindayog at nakadagan sa kanya. Kung hindi sana sila pumunta ng kaibigang si Mildred sa sapa ng araw na yon, wala sana siya sa ganoong sitwasyon. Naikasal sana siya kay Antonio. Maingat siyang inaangkin, hindi tulad ng pambababoy ni Victor sa kanya.
Dala ng matinding panghihinayang at kahihiyan, muli niyang nakagat ang pang-ibabang labi habang patuloy sa impit na pag-iyak. Si Victor, wala na sa katinuan. Hindi pansin ang paghihirap ng dalaga, maisakatuparan lang ang naisip na tanging paraan upang ito ay maangkin. Mabilis ang paggalaw niya sa loob ng katawan ni Teresa habang pinipilit sakupin ang labi nito. Anong iwas man ang gawin ni Teresa, ay tagumpay pa rin niyang naisasagawa ang lahat ng naisin. Mistulang bingi sa impit nitong pag-iyak at pagsamo. Tila isang mabangis na hayok sa nilalantakang laman. Tila gutom na gutom at may kaagawan. Mula naman sa lawa, tahimik na tinatangisan ni David ang nangyayari kay Teresa. Ibig madurog ng puso niya sa palahaw nito. Ang paos, takot na takot at nagpapasaklolo nitong tinig. Pakiramdam niya'y nahihimay ang kanyang laman. Gusto niya itong tulungan, ngunit wala siyang magawa. Hindi maaari. Nakagapos siya sa sinumpaang pangako, sa kapangyarihan ng Dark Lord. At ngayon, sa nangyayari sa loob ng silid nito, si Teresa man ay hindi na rin makakawala sa mga kamay ni Victor. Gaya niya at ng mga tauhang binuhay ng kapangyarihan nito, hindi na rin makakatakas pa si Teresa. Ang Dark Lord na ang nagmamay-ari sa kanya. Minarkahan na ni Victor si Teresa. Tuluyan na nitong inangkin ang dalaga. Saan hahantong ang tagpong ito? Mauuwi na ba sa tuluyang pagkamuhi ang nararamdaman ni Teresa para kay Victor? O ang pangyayaring ito ang magiging daan upang madugtungan ang papaganda ng pagtitinginan? Si David, wala na ba talagang gagawin? Matiis kaya nito ang nangyayari? At si Teresa, ano ang idudulot sa kanya ng pangyayari? Pasasakop na ba siya kay Victor at tatanggaping mananatili na sa kastilyo? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!